Meron pong aligasyon si Toby Tiangco ng Navotas na meron daw pong kapalit ito hong mga nandidiyan po sa komite para pumabor sa pagpapatuloy po ng impeachment process, ma'am. Short reaction, please. Ano daw kapalit? Interview ho nitong si Bacolao dito kay Manong Ted Filon ang ating pag-uusapan dito sa video na to. Manong Ted, alam mo, wag mo nang tanongin yan si Jinky Luistro kung ano yung tinutukoy nitong si Congressman Toby Tiangco na kapalit kaugnay dyan sa sinasalansan nilang impeachment na yan dyan sa Committee on Justice sa House of Representatives. Kung ano man yung kapalit na yan, malamang sa malamang matagal nang na-deliver sa kanila yan. Kumbaga, nauna ang bayad doon sa impeachment ni VP Sara. Kaya yung mga hindi nabibigyan ngayon dyan sa House of Representatives, alam na alam ho natin, kitang-kita ng ating mga kababayan yan. Napaka-vocal nila na hindi nila susuportahan ng impeachment, kesyo ganito, kesyo ganyan, wala nang bago, hindi matibay ang ebidensya. Pero kung naman papakinggan natin yung mga congressman dyan sa Justice Committee, anak ng tokwa, guilty na si VP Sara. Pero bago yung interview na yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Bago ho tayo magtungo dyan sa interview na yan itong si Bacolao dito kay Manong Ted, pasadaan ho muna natin itong kabalbalan na naman itong si Marcos Jr. Langya ka, pumayat ka na't lahat-lahat bangag ka pa rin. At saka pasadaan din ho natin ito bababara natin mamaya itong kay Maisug, itong ating kandidatong Maisug sa 2028, Attorney Vic Rodriguez, no. Caption pa lang talaga namang napakalupit na ho nito. An epic failure of leadership. Yan ho talaga nangyayari, nangyari dito sa administrasyon na to. Sayang ho yung ibinigay na tiwala na sambayan ng Pilipino dito sa administrasyon na to. Pakinggan natin ito si Marcos Jr. Okay? Province and the cities na LGUs na nagtutulungan para makapagpatayo. Maganda naman ang naging design at yung pinuntahan namin yung kung saan ginagawa. Di ginagawa ni Tatay Digong yan. Di ginagawa yan. Yung tipong inspection. Di ginagawa ni Tatay Digong yan. Pagka nagawa na yan, makikita ng ating mga kababayan, ang sambayan ng Pilipino ang magsasabi sa ating mga kababayan, merong nagawa itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Heto, tingnan nyo. Itong si Marcos Jr., kailangan anak ng Petrang Garapata, kailangan ho niyang salansanin, kailangan ho niyang ikwento, kailangan ho niyang ipakita, kailangan niyang ipagduldulan sa mukha ng mga Pilipino nagtatrabaho ako. Kasi wala ho talaga tayong makita. Diba? Yung mga classroom, pati in-inspection namin, pati yung kanilang manufacturing method. At saka maganda ito because ang design nito ay mas matibay ito hanggang sa lindol 8, di ba? Up to level 8. Itong nasa likod niya, sige sir, kaya niyo yan. Kaya niyo yan. Na kaya niyang mas ma-withstand sa sa Baguio, 300 kilometers per hour winds is rated for that with a 20-year warranty. So it's a better design at saka mas mabilis ang production. So that's what we are looking at today. And then of course, we just made sure that may yakap na ginagawa, which we also have to expand, which will be expanded because hindi lamang sa DepEd, kung hindi sa lahat ng PhilHealth. Kung maalala ninyo yung 60 billion na lipat sa budget, ay ibinalik namin ang 60 billion. So now the PhilHealth has an additional 60 billion. So magkapag-expand tayo ng mga program. We had to accelerate all of this because of the oil crisis that is happening. Itong problema is because of the war in the Middle East. And so we are trying to find different methods para makapagbigay ng subsidy, para makapagbigay ng tulong. The problem is masyadong malikot ang presyo ng langis, hindi natin. Parang ano mo lang, yung presyo ng langis malikot kasi likot ka ng utak mo. Napakamalikhain nyo kung paano pagnanakawan ng sambayan ng Pilipino. Kung meron ka mang nakuhang trait sa tatay mo, dito kay Marcos Sr., yun lang talaga, wala na eh. Pagiging matalino, anak ng toko, sinto ang datingan, di ba?
nakuha lang ho talaga nito si Marcos Jr. pagiging magnanakaw. Maliban doon, wala ho talaga eh. Pambira, anong i-rebuild na dangal ng kanilang mga ng kanilang apelidong narungisan sa loob ng mahabang panahon. Binigyan kayo ng pagkakataon. So ngayon, okay na ho tayo dyan mga kababayan ha. Nakita nyo na ho, yung mga Marcos ganyan ho mag-perform. Ngayon sa 2028, kung sino man ho ang kandidato nito, ang gagawin ho ng kandidato nito ay kung anong klaseng pangtatake pag ginagawa ni Ping Lacson at itong si Tuta Soto dito sa issue ng flood control. Yung kanilang kandidato, yun na yun din ho ang gagawin. Okay? Ika nga, mabubura sa kasaysayan o sa kaisipan ng ating mga kababayan na itong administrasyon na to ay merong ginawang kapalpakan. Kaya kung gusto nyo mapanagot yung mga kawatan at magnanakaw na yan, wala na ho tayong ibang pipiliin dyan kung hindi si Vice President Sara Duterte. Hindi ho natin kailangan dito yung mga statesman. Kailangan namin dito yung mga nagpapakulon ng mga magnanakaw. Ma-anticipate. So we are still adjusting right now, but I think so far kahit papaano we will be able to soften the blow. Ika nga, basta't we want to keep as much as possible. Huwag po mag-alala ang tao. We are securing the supplies of oil. We are securing the supplies of food. Bangag na bangag no? Lakas ng tama, anak ng toko. Huwag daw tayo mag-alala. Sinisecure yung pagkain, presyo ng pagkain. And so far, sapat naman ang ating mga supply, ang ating mga Ba't tumataas ang presyo kung sapat ang supply? Parang ano lang yan. The peso is weak because the dollar is strong. Sapat ang supply pero tumataas ang presyo. Sintusin-tuta. naka-stock na sa langis at saka sa pagkain. Kaya Brad, kulang-kulang 100 na kada litro. Anong sapat ang presyo ng stock natin na langis? Nasaan ba ngayon itong mama na to? ang binabantayan na lang natin ngayon ang presyuhan. Dahil sa pagkain, mas marami tayong magagawa. Pwede natin, naghahanap kami ng paraan pa para ibaba ang presyo ng pagkain. Yung langis, wala tayong magagawa dyan. Pero at least yung supply ay tinitiyak namin magkakaroon. So kahit na may stock tayo, patuloy ang maghanap ng Pilipinas dahil kumukuha talaga tayo sa Middle East. So naghahanap tayo ng alternative sources ng langis. And so, but sa halimbawa sa fertilizer, yun na petroleum product doon, hindi problema yun dahil yung pinagkukuhanan natin na kapag nangako naman sa atin na itutuloy nila yung kanilang mga kontrata. So we are adjusting well, and we want to, ang talagang habol namin dito is to keep yung hanap buhay ng tao, na meron sila pa ring hanap buhay. And the only way to do that is kung hindi natin, halimbawa yung mga transport workers, kahit na hindi itataas ang fare sa ngayon, deferred lang muna yung fare hike, dadagdagan naman natin ang tulong sa kanila para hindi naman sila malugi. Lalong-lalo na parating ang Ano naman paano malulugi? Sapat naman ang supply. Di ba hindi naman tataas ang presyo ng mga produktong petrol, sapat naman ang supply. Holy Week, marami nang alam naman natin, napakaraming babiyahe para hindi mabawasan ang biyahe. So lahat ng ating mga pamilya ay makakapag-celebrate ng Holy Week na kasama ang kanilang mahal sa buhay. Sir, Okay? just the austerity measures po ba for the education? Well, yes, there's a directive for all government institutions to reduce 10% of their energy expenditure. But many have already taken the initiative. Kung titignan ninyo, solar was already becoming very, very popular dahil nga it's free energy. Ang one time lang ang bayaran, you buy the actual solar panels, you install it, minsanan lang yun. So that has already been, but now we will accelerate that so that the load on our power plants is going to be lessened. The other thing is the power plants, yung kanilang raw material, especially the coal,
we were trying to move away from coal, but because of this crisis, we'll open up again the importation, the buying of coal para hindi makulangan ang ating power plant, para sapat ang ating magiging power supply for especially in all parts of the Philippines. And so far, we are all right. Okay naman ang natin. Ang supply natin. Baka supply ng pulburon sa Malacanang, yun lang ang okay. Pero ngayon ang supply basic economics yun eh. Pagka marami supply, bababa presyo. Pagka kulang ang supply, tataas ang presyo. Ano man nangyayari ngayon sa presyuhan ng mga lahat ng bagay ngayon? Anak ng toko, lahat. Walang exception. Baka ibang supply ang ipinifeed nila sa'yo na kompleto. Yung tipong kahit na talagang magunaw na mundo, yung supply mo ng pulburon sa Malacanang kompleto. Baka yun ang kompleto. Baka yun ang Petrang Karapata. Wala ka, Brad. And wala ka sa realidad. Wala ka sa realidad. Palibasa, ginagawa mo lang sa Malacanang, sumingot ng sumingot, kaya hindi mo ramdam, hindi mo nakikita ang nangyayari sa kalsada. Hindi mo ramdam ang paghihirap ng ating mga kababayan. Mula doon sa mga mananakay at sa mga sinasakay, mula doon sa mga mamimili at nagbebenta, talagang naghihirap. Tapos ibibida mo sa amin, kumpleto supply. Dito tayo kay Manong Ted. Hindi pa siya patanginit ng ulo natin, kaya talagang kailangan ni Manong Ted na painitin ang ulo natin. Good. Umaga po, Madam Chair. Madam Chair. Good morning, Manong Ted. Good morning, DJ. Good morning. Tata. Manong Ted, maraming nakakapansin, nakakabasa sa social media. Tayo labagang. Yung issue ng flood control, try Jim Olivar, yung Maynard mo, parang nahanap-hanap natin yung old school Manong Ted no? Pero pakinggan natin siya dito. And thank you for having me here again. With all due respect, Opo, thank you, ma'am. Unahin ko lang po ito, para lang maintindihan yung proseso na dapat pagdaanan nga nitong impeachment proceedings. Ma'am, sabi po ninyo, meron munang answer and then tutugon po yung mga nagrereklamo and then dapat may rejoinder. Kaninyo, hindi na kailangan pa po ng rejoinder kasi nga hindi naman daw sinagot ni VP Sara yung mga complaints laban sa kanya. Ano po? To make it more accurate, Madam Ted, ganito yan, Tama ka doon. Under the rules, binibigyan natin ng 10 araw ang respondent, the Vice President, to file an answer, Bagaman ang naging observation ng mga justice members kahapon ay hindi naging responsive. Hindi sinagot ang mga aligasyon ng offenses at grounds kahapon. Bakulaw, nakapig si Bakulaw. Sa tingin ko itong sasakyan niya na to, bulletproof to. Malamang sa malamang. Answer, hindi naman yun ang dahilan kung bakit umigsi yung period for responsive pleading. Manong Ted, ang dahilan is because yung complainant po na dapat magpa-file ng reply, which is an answer to the answer, ay nag-waive na ng kanilang opportunity or karapatan na makapag-file ng reply, Ito namang rejoinder, which is supposed to be the last responsive pleading, ito'y sagot sa reply. At kung wala namang reply na isa-file ang complainant, that is the reason why I said yesterday, since nag-waive na ng reply, there is no reason anymore to anticipate the filing of rejoinder. So, I hope we made that clear, In ordinary cases, Madam, ang clear lang ho dito, marami hong nakatanggap ng envelope. Maraming nakatanggap ng maleta. Na mga congressman, natakot ngayong mga panahon na to kung sakaling mangyari yung posibilidad na maging presidente si VP Sara o hindi nila ma-impeach dyan sa House of Representatives. Yun ang malinaw ngayon dito. Okay? Malinaw, maraming nangangatog ang tuhod ng mga congressman at nagtutulong-tulong dahil alam nila lahat sila. Kung sino man yung 100 na congressman na yan, bantayan nyo ho yan. Malamang sa malamang tumanggap ho ng envelope yan sa issue ng mga maanumalyang flood control. Ngayon pa lang ho, sinasabi ko na sa inyo, kung sino man ang pumirma dyan sa impeachment na yan, malamang sa malamang nakinabang ho yan sa mga ninenok ni Zaldico. Malamang sa malamang, isa ho sila sa mga pumick up
ng pera dyan sa Forbes Park, na-delibera ng pera dyan sa House of Representatives, nakatanggap ng tagda 2 milyon na envelope noong 19 Congress. Malamang sa malamang, di natin sinasabi na ganun talaga nangyari dyan. Kasi bakit mo naman gugustuhin ma-impeach si BP Sara? Wala nga mapakitang matibay na ebidensya laban sa kanya. Ang gusto mangyari ni Terry Reton, mag-umpisa itong mini hearing para makapangalap ng mga ebidensya. Diba? Baliktad ho dito sa impeachment. Pagka kayo, anong tawag dito? Sinampahan ng kaso, mayroong ebidensya. Nakita ka nilang nanutok, nanakit, di ba? Nanloko ka, nang stapa ka, di ba? Ganun yan merong ebidensya, merong nagpunta yan sa pulis, eto ginawa sa akin yung mama na yan. Loko yan, tignan mo, nagpa-medical legal na ako. Ito, may pasa ako, brad. Sinapak. Di ba? May ebidensya ka. Pero dito sa impeachment, hindi. Si Redon, pag mag-impeachment, yung ITR, yung SALN, di mapaliwanag na kayamanan, kunin nyo yan. Wala ho silang ebidensya. Witch hunt ang mangyayari dyan sa impeachment na yan ni BP Sara. And then reply within 3 days, and then rejoin there for 3 days, within 3 days. No? What happened kahapon, after the receipt of answer, nag-file ng manifestation ang complainant, hindi na po kami magpa-file ng reply. No? And because hindi na sila magpa-file ng reply, there is no reason anymore to anticipate the filing of rejoinder. Opo. Ma'am, wala ho doong teknikalidad na maaring ma-erase ang kampo ni VP Sara na sila po ay obligado pa ring mag-respond doon po sa sinasabing waiver ng complainants. Wala na po masisilip pa doong technicality. Concern na concern. Concern na concern itong si Manong Ted na dapat airtight yan wala nang makikitang butas si VP Sara dyan, hindi na makakatakbo sa Korte Suprema yan siguraduhin nyo yung galaw nyo dyan kasi mahirap na marami din daw sa sa mga nasa media nakatanggap din daw hudi umano ng maleta kaya hindi natin malaman kung bakit anong nangyayari dyan. I am certain Manong Ted wala kasi karapatan nyo ng complainant whether they walang wish to masisilip. file a reply or yung complainant pala, best friend nitong si Manong Ted, si Leila de Lima, di ba? Kaya yan, ika nga bantay na lang ho tayo sa mga susunod na kaganapan. not. At naging malinaw kahapon Hindi na best friend. manifestation Hindi na best friend. na Friend na lang. Yan. hindi na sila magpa-file ng reply. No? At dahil wala namang reply, wala ring dahilan para mag-file pa ang Vice President ng rejoinder. Okay. About the comment to the manifestation of waiver, that is a right of the complainant to waive. Kung sino ang may karapatan, siya rin ang may karapatang mag-waive. Just like yung sinasabi natin present or participation ni VP sa hearing proper. Yeah. Dumating siya or hindi, that is actually her choice. Pag hindi siya dumating, that will simply be considered as her waiver to be present. Okay. Ma'am, hindi ho ba ang mga grounds po para po sa impeachment ni VP Sara kasama yung unexplained wealth at saka daw po yung Pag naririnig ko yung unexplained wealth na yun, natatawa ako Tini-question nila yung hindi pagkakatugma ng salain ni VP Sara. Pero yung trilyon na ninakaw, yung paglobo ng net worth ng mga congressman noong 19th Congress, wala yan. Yung pinag-uusapan natin dito yung unexplained wealth. Pero dito sa issue ng flood control, meron na nagsasabi, Manong Ted meron na nagsasabi na nag-deliver sila ng pera. 100 milyon pinag-uusapan natin dito. May ebidensya na. Pero dito unexplained pa lang. Pero yung buong mainstream media, tutok, buong mata, lahat ng CCTV camera nakatutok dito sa issue na to. Di ho ba kayo nagtataka? Kaya yung ibang mga kababayan natin parang gusto na ngayong maniwala doon sa aligasyon ng mga magigiting nating marin. Sa di umano, marami sa media nakatanggap din daw ho ng maleta.
Hindi natin sinasabi si Manong Ted yan. Hindi ganun yun. Huwag ganun. Ano yan eh, ika nga, with all due respect, ganun yan eh. Hindi yan si Manong Ted. At ako naniniwala ko, hindi tatanggap yan si Manong Ted. Baka yan yung nakalagay sa programa o agenda ng programa niya dyan sa True FM. Huwag naman nating anuhin si Manong Ted. Regulations sa SALN, di po ba? That is correct, Manong Ted. Okay. Ang claim po ng kampo ni VP Sara, no, na dito po sa aligasyon na ito, wala ngang ultimate facts. At ito nga daw po based on speculation and built on conclusion. Ano ho ang hawak ng komite based on the complaint na may nagpapatunay na totoo pong merong unexplained wealth ang BP at maging merong mga irregularidad sa kanyang SALN? Well, right now, Manong Ted, no? Ang hawak lang natin ay yung naging manifestation ni Congressman Ridon, if you remember, the 2 SALN which were shared during the determination of sufficiency in substance of the third and the fourth impeachment complaint. No? Nevertheless, ayon sa ating mga justice members, hindi natin pwede i-expect ang mga complainants to have with them already this bank records Teka lang, ba't pa sila tinawag ng complainant kung wala silang mga ebidensya? Di ba? Ano nang toko? Yan ang problema sa impeachment na yan eh. Di ba? Yan ang problema sa impeachment. Kay Marcos Jr., nagsusumigaw ng mga ebidensya. Meron na tayong hawak-hawak ng mga affidavit, video. Anak ng toka, binasura nyo yung impeachment kay Marcos Jr. Dito kay VP Sara, wala kayong ebidensya. Sinusulong nyo. Ganyan kayo kagarapal. considering that they are protected by the bank secrecy law. No? As a matter of fact, maliwanag sa batas na itong impeachment cases, this is the only opportunity kung saan pwedeng mag-request ang complainant ng subpoena of bank records. That is true, the compulsory processes power granted to the House of Representatives and even to the Senate. No? So, bagaman tama ka, Manong Ted, sa observation mo na kulang sa attachment. But the explanation to this, according to the members, they cannot avail yet of the bank record protected by the bank secrecy law. And they are actually taking advantage of this process, the impeachment process, to be able to present those bank records in support of the allegations of unexplained wealth. No? So, ito naman, in-explain na ni Kong Terry Ridon during his manifestation. His theory about the offense committed is dapat yung kanyang nag-generate na income wherever they come from. Anak ng toka. Theory lang. Yung kay Ridon, theory lang. Pero idediretso, theory lang. Dito meron ng Saldico, meron ng mga sirasirang flood control, meron ng unprogrammed appropriation, kumpleto ebidensya. Hindi tuloy yung impeachment kay Marcos Jr. Dito kay Terry Ridon, theory lang. Dahil hindi nagtutugma ang SALN, impeachment kagad. Should be disclosed either in the SALN or in the income tax return. Otherwise, kung hindi ma-disclose, his theory is that constitutes unexplained wealth. Opo. Pero ma'am, para lang ho medyo ma-fortify pa po natin ang inyong pong katwiran dito sa isyong ito. I-fortify If nyo. I may just again ask you, I-fortify doon sa natin. sinasabi ng mga abogado ni VP Sara na ang proseso kasi evidence muna bago ang hearing. No, so lumalabas daw po na sa ngayon ang Justice Committee ay naghahanap pa lang ng ebidensya sa particular na grounds na ito na unexplained wealth
at yung SALN violation. O bakit daw po, kumbaga, hindi man lang nagpakita ng katibayan tungkol dito at ito na agad dinesisyonan na may grounds dito po sa particular na allegation na ito. Again, ma'am, please. Let us remember, Manong Ted, no? There are 5 steps. 5 steps before the Justice Committee to complete the impeachment proceeding, no? Yung evidence na nire-require dito is just reasonable amount of evidence. It is not substantial evidence. It is not probable cause. Lalo namang hindi proof beyond reasonable doubt. No? Opo. As a matter of fact, to be specific, nowhere in the rules will you see the amount of evidence required. The only parameter is, according to the Supreme Court, it depends on the exclusive judgment of the justice members whether the complaint on its face and on its attachment can be declared as sufficient in form. O yun ang problema, anak ng tokwa. Kung hindi pala magbabase doon sa merito ng mga ebidensya, ang mga impeachment na yan, magbabase doon sa mga miyembro ng Justice Committee, nagbobolahan tayo dito. Kay Marcos Jr., nagsusumigaw yung mga ebidensya na talaga merong pagnanakaw, merong betrayal of public trust. Pero dahil yung miyembro ng Justice Committee ang tingin nila okay lang yung ginawa na yun ni Marcos Jr., yung pagiging inutil niya walang problema, yung mga nakawan na nangyari sa administrasyon niya talagang maa-absuelto. Ngayon dito kay VP Sara, dahil itong si VP nagdeklara na natatakbo sa 2028 at marami sa mga miyembro ng Justice Committee galit kay VP Sara, kahit walang ebidensya itutuloy natin ganon. Ano naman to ko Substance, no? Bulahan. Wala pa po tayo sa trial. Wala pa po tayo sa determination of probable cause. Kaya ang sabi ko po kahapon sa ating opening statement, hindi po ito paglilitis. We are just trying to find reasons which will justify the continuation of our impeachment proceeding. No? So granting na wala pang bank records, granting that the SALN available to the committee is the 2 SALN which were manifested, chaired by Congressman Ridon, we took note of the fact that this bank records cannot be availed of yet by the complainant. As a matter of fact, they need to make use or explore the compulsory power of the Justice Committee to be able to avail themselves of these bank records and present them before us in support of the allegations Okay. of unexplained wealth. Opo. Now, with regards to SALN and even ITR, ito naman ay public records which are easy to actually inquire into and to present, no? And to complete the explanation, Manong Ted, no? Ang hinahanap pa lang ho natin dito, up na dahilan to move forward. Okay. And under the rules, nowhere will you see. Wala naman yung sinabi ang rules na ang kailangan ng substantial evidence. Opo. Wala naman yung sinabi ang rules na kailangan na ng probable cause. O ba't hindi natin tinuloy yung impeachment kay Marcos Jr.? Wala naman pala sinasabing ganun yung rules. Ba't hindi natin pinapunta yung diyan, yung 18th Marine? Ba't hindi natin ipresenta si Zaldico diyan? 'Di ba? Ano pa lang pala yung determination pa lang, yung titingnan natin kung talaga merong basihan. Right away dinismiss niyo, mga walang ya kayo . 'Di ba? Iba ho talaga yung tinitignan sa tinititigan. Ito kay VP Sara, alam niyo na ho ibig sabihin niyan. The process will be determined pa pag natapos ang ating hearing proper. In other words, Manong Ted, the reason kung bakit bagaman sa kakulangan ng ebidensya at this point in time, dun sa unexplained wealth, bakit na-consider siya na sufficient in substance? It is because that is the judgment of the individual members of the Justice Committee. Okay. According to them, may sapat ng dahilan para mag-proceed to the next step of the impeachment proceeding. Again, yun pong determination of form and substance, hindi po yan paglilitis. We're not trying to establish the guilt or innocence of the respondent. We're trying to find reasonable justification
kung bakit magtutuloy-tuloy ang impeachment proceeding. The same is true kung sa nangyari kahapon, Manong Ted, which is determination naman of sufficiency in ground. Hindi rin yung paglilitis. Ang hinahanap natin, reasonable justification why we should proceed to hearing proper. No? Opo. And the thing is, Manong Ted, ang naging observation ng mga justice members kahapon, sayang yung answer ni VP because it failed to respond directly to the allegations of offenses and grounds which could have convinced the justice members not to vote. Anong justice? Anong convince? Anak na to ko, kahit ano pang sabihin ni BP Sara dyan sa circus niyo yan, sa House of Representatives, wala kayong tatanggapin na tamang sagot sa sasabihin ng kanyang defense team. Dahil kayo na-prejudge nyo na, yung mga anak, kahit nga walang mga complaint dyan, guilty na si BP Sara. Kahit nga walang ibinibintang sa kanya dyan, guilty na siya kagad sa inyo eh. Di ba, kayo ba naman na magiging presidente, talagang sasalansan ninyo itong mga magnanakaw na to dyan sa House of Representatives? Di ba? Anong gagawin nyo dyan? Kung ikaw tumanggap ng envelope o di naman kaya maleta, talagang gugustuhin mo na hindi makatakbo sa 2028 si BP Sara. Dahil imbis na kulay pink ang isusuot mo, malamang sa malamang magiging kulay orange yan pag nagkataon nanalo siya, di ba? Both in towards the declaration of sufficiency in ground Okay. na sana na-prevent yung pagtutuloy-tuloy doon sa Okay. hearing proper. Sige po. So ma'am, inyo po na ipaliwanag na klaro yung 5 baitang na dadaanan po Klaro. nitong prosesong ito. So Klaro ito pong daw. susunod yung hearing ay pagpupulong, ito na po yung ika-4 na baitang, hindi po ba? Ito na po yung hearing. Tama po Okay, yan. sige. So, Tama po yan. Apo, sa hearing na iyan, Madam Chair, yan ba yung appropriate time para po may magmosyon? Ano bang kaparaanan para ho maglabas ng subpoena ducis tecum ang komite para po doon sa bank records Yan, at bank. ilang pang mga kakailanganing dokumento Yan. para po magkaroon ng ebidensya sa aligasyon po ng ang unexplained wealth at irregularidad sa sala. Dahil walang ebidensya, kailangan natin ng impeachment yaang Justice Committee para kumalap ng ebidensya laban dito kay BP Sara. Palakpakan. Sangayon ka ba dyan sa ganyang sistema, Manong Ted? Kung sangayon ka, nasa sa'yo yan, di ba? Then, Yes. As a matter of fact, Manong Ted, pag binasa mo yung rules, pagkatapos ng declaration of sufficiency in ground na nangyari kahapon, no, mag-uumpisa naman ang hearing proper. At dito sa hearing proper, dito pinapayagan na ang Justice Committee to act on the motions or whatever request okay. the parties may have in relation to the impeachment complaint, no? So, we place on record kahapon the fact na may natanggap na ang committee na this is a request actually, not a motion, a request for the issuance of subpoena of various documents, no? To name some, ang kasama dyan yung documents from AMLA, documents from COA, and even the documents from the Committee on Good Government during the inquiry back in the 19th Congress, no? Okay. This was headed by Cong Joel Sua during that time, no? About the petition naman, which we placed on record also, I was corrected in fact by Congressman Seljok, no? The petition was to invoke the protective custody of the HREP or the House of Representatives in favor of the witnesses, no? It is not necessarily transfer of custody, sabi ni Kong Seljok, no? It is an invocation of the power of the House of Representatives to take protective custody, and the transfer of custody is just one of the various measures na pwedeng i-consider ng House of Representatives. Opo. So, during the hearing proper, ito po iti-take up na ng committee. And since the committee is a collegial body, hindi po yan pwedeng desisyonan ng chair alone. Hindi po yan pwedeng desisyonan ng few members lang. In other words, it has to be with the consensus of the justice members, no? So kung wala namang mag-oppose, just like what happened kahapon, it can be considered as unanimously approved. Pero kung may mag-oppose,
palaging ang ating resort is to divide the House or to proceed to vote. Opo. So sino po, ma'am, dapat dito ang kasi kaninyo meron ng request no dito po sa mga dokumentong ito. Sa hearing proper po, ito ho dapat idaan sa motion yung subpina ho ba agad o request pa muna? Ano ho ba ang inyong naiisip po na posibleng mangyari po dito? Sa usapin po ng bank records, AMLAC records, Yeah. and SALN. Whether this is a request or a motion, a justice member should be able to formalize that during the hearing proper. And I wish to state for a fact na si Consul Jokno is a justice member, no? So I anticipate that he will be formalizing that into a motion, the request for the issuance of subpoena during the hearing proper, no? Okay. I in fact instructed or directed the committee secretariat to help Consul Jokno furnish copy of the request for issuance of subpoena as well as the petition for protective custody to the respondent for whatever course of action they wish to take. Opo. That's relevant nga kay Madriaga. And again, doon nga po susipin po nitong subpina sa mga bank documents, bank records. Ma'am, kapag po hindi sumunod ang bangko sa subpina po ng House, kung sakali man, meron ho bang penalty ang bangko dyan? Well, alam mo kasi yung failure to obey lawful orders of courts of law, that includes the power of the Justice Committee to compel the production of these documents by way of subpoena, no? Ang consequence nito, they can be cited in contempt for failure to obey a lawful order of the impeachment proceeding, something like that, no? So that is how it is being addressed in case it will not be obeyed or responded to by bank. Pero ang nakita ko kahapon sa request, Manong Ted, is not yet the bank. It is AMLA. AMLA documents ang ipinapaproduce by way of their request for issuance of subpoena duces seco. Hindi pa bank. Okay, opo. And then we will have to wait nga kung ito ho ba'y magiging ma-raise itong isyong ito. Sige, so Chairman, yun pong panigan ni VP Sara na yung sa COA Notice of Disallowance na bahagi po sa kanyang naging answer, sinasabi nila na hindi pa final yan eh. Bakit naman kayo nangunguna dito sa sinasabi nyo sa confidential fund na mali ang paggamit ni VP Sara? Ito nga'y subject pa ngayon to deliberation, eventually daw po sa commission, and eventually sa Supreme Court kung sila po hindi kontento dito. Bakit po pinangungunahan daw po ninyo? Yes, ma'am. With that argument, Manong Ted, that means that the Justice Committee has to wait until the last resort of filing a petition in the Supreme Court and the latest resolution of the issues raised in the petition, no? Kung ganyan ang magiging argument natin in impeachment cases, Manong Ted, wala makakapag-file ng impeachment against impeachable official because alam natin na napakaraming judicial remedies na ipinagkakaloob sa parties to a complaint until our final recourse, which is the highest tribunal, the Supreme Court. That is one. Hindi. Sagutin mo muna yung tanong. Ito yung tanong sa'yo, Jinky Baculaw. Ito yung tanong sa'yo. That will go to the plenary or otherwise. Meron pong aligasyon si Toby Chanco ng Navotas na meron daw pong kapalit ito hong mga nandidiyan po sa komite para pumabor sa pagpapatuloy po ng impeachment process, ma'am. Short reaction, please. Ano daw kapalit? Wala akong alam na kapalit, no? Kasi I've been working on this because, of course, I feel the obligation to head the Justice Committee to be able to come up with an orderly proceeding, an organized proceeding, and of course a decision which will be acceptable to the people. A decision which can be justified based on the evidence presented, no? I don't know anything na tinutukoy ni Congressman Toby Chanco na kapalit
ng aming nagiging judgment, decision, or position with regards to this impeachment complaint. For us, for me, no? Of course, I cannot speak for others, but for me, talagang I see this as my constitutional duty that I should be able to discharge. Opo. Chairman Jervil, muli po, salamat na marami sa inyo pong mahusay na paliwanag. Napakahusay. Bumilib si Manong Ted, madalang lang bumibilib yan. So ladies, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat ng Pilipinas. At muli kaming tatawag